today, give me the right words to say. Bigyan niyo po ako ng mga dapat na pananalita. Bigyan niyo po ako ng lakas. Bigyan niyo po ako ng katalinuhan para maging hamon po sa inyong mga anak, para po maging pagpapala. As I preach about, check your faith. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Sige na ng time ako. Alam niyo po kapatid, ang Diyos po natin pinagliling Quran is an omnipotent God. Kung sinabi po natin omnipotent, He's so powerful. At hindi na po kailangan ng tao para kuha ng isang bagay. God can work even without us. Ang gawain po ng Panginoon ay magpapatuloy kahit wala po tayo. Ang gawain po ng Panginoon ay magpapatuloy kapatid kahit ayaw mong paggamit or gusto mong magpagamit, the work of God will go on, or the work of God will continue without us. Without me, without you, kahit sino man po sa atin, no one of us can say that ang Panginoon kaya niyang gumawa ng dakilang bagay sa pamamagitan ko. Hindi po kapatid, none of us ang pwedeng magpalaki sa harapan ng Panginoon. When God created the heaven and the earth, hindi niya po kailangan ng tao para lumikha ng dagat at ng lupa. Hindi niya po kailangan ng tao para lumikha ng halaman. Hindi niya po kailangan ng tao para makalikha ng dagat. Ang sinabi na, and God said, ang Diyos na lamang kapatid, ang Diyos po ay sa kanila para lumikha ng isang bagay. So I believe with all my heart that God can work even without us. And in here, sabi po that if we will have a faith, what is faith? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. If we will have faith as a mustard seed, I read the words of God, or I've been reading the words of God, wala po akong nakitang faith na sinabing big faith. Wala po akong nakitang huge faith. Wala po akong nakitang, di ba? Wala po akong nakitang malaking pananampalataya. Ang nakita ko lamang po sa salita ng Diyos ay maliit na pananampalataya at dakilang pananampalataya. In the book of Matthew 17 verse 20, ang sabi po ng Panginoong Jesus, kung magkakaroon tayo ng pananampalataya, kung magkakaroon kayo ng pananampalataya na kasing nakinay sa mustasa. Seed, mustard seed. Galing po mga na kayo. Niresearch po sa internet, ang mustard seed po ay katundong na. Napakaliit po ng mustard seed. And then, nasabi ko, kung ayaw ng Panginoon ng little faith, ano ang gusto ng Panginoon? What is little faith? Ano ba yung little faith? Tatanong po natin, what is little faith? In the book of Matthew chapter 6, verse 31. Matthew chapter 6, verse 31. Therefore, take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Kapatid, little faith easily worry. And sabi po ng Biblia, verse 4, take no thought, saying, what shall we eat? Ano yung kakainin namin? Ano yung iinumin namin? Bakit? Because little faith is easily worried. Paano natin malalaman na isang Kristiyano ay may maliit na pananampalataya? Meron po akong mga examples dito kapatid. Meron po akong mga verses dito na magpapakita na isang Kristiyano ay may maliit na pananampalataya. The reason why I titled this sermon or preaching, check your faith, kasi gusto ko pong tingnan ninyo or tingnan ng bawat isa sa atin, gaano ba kadakila ang ating pananampalataya? Gaano ba kaliit ang ating pananampalataya? In Matthew 6:31,
But in the book of Matthew, chapter 8, verse 26, nag-board, wala pang boyfriend, wala pang girlfriend, darating mo kayo dyan. Matthew 8, verse 26, and he said unto them, why are ye, what? Fearful. What's the next phrase? O ye of little faith. Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Little faith, easily feared. Ang isang Kristiyano na may maliit na pananampalataya, madali mo siyang matakot. Takot sa mundo, di ba? Easily feared. Alam niyo ba din, ang sabi ng Biblia, for God has not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Kung takot ka kapatid, at ang job mo malakas siya, pero kapatid, ang job mo hindi dapat natin katakutan. Ang katakutan natin dapat ay ang Panginoon. Amen? May nakakalungkot sa atin. Takot tayo sa kaaway na job mo. Takot tayo sa problema, pero kailanman hindi tayo natakot sa Panginoon. Paano mo nasabi? Kasi pag-isip mo ng umaga, hindi Bible ang hawak mo. Una mo hawak yung cellphone mo, bakit? Natatakot ka mag-break ng girlfriend mo. But little faith easily feared. Madali kang matakot, madali kang matingnan. Konting problema pa lang nakaaway na dyan, o kanti pa lang nakaaway na dyan, o kinuntin ka lang nakaaway na dyan, ayoko na, hirap pala sa ministry. Little faith. Little faith. Pag umatin ka sa Trasayat Baptist Church, tandaan mo to. Diba? Hindi na kita mapapasukin sa mga ito. Nakakatakot naman, little faith. Pag bumalik ka mamaya ng hapon, tandaan mo, hindi ka na malusunod ng be careful with my heart. Hindi na ako babalik mamaya ng hapon. Little faith. Pagbalik mo mamaya ng hapon, wala kang tatalitin para bukas. Sige na, ano? Sige, hindi na ako babalik mamaya ng hapon. Little faith. Kaya maganda yung mga, oh, be careful, little faith, what you see. Oh, be careful, little faith, what you see. Kasi kapatid, pag maliit yung pananampalataya mo, lahat ng makikita mo, maliit sa paningin mo. Pero pag ang pananampalataya mo ay dakila, makikita mo yung mga dakilang bagay na ginagawa ng Panginoon sa iyo. Because you have a great faith. If we will be reading Hebrews chapter 11, by faith Abraham, by faith Enoch, by faith Moses, by faith Elijah, by faith Elijah, kapatid tayo ay mananampalataya at dapat tayo namubuhay sa pananampalataya. Pastor, ako naman po'y namubuhay sa pananampalataya Oo nga kapatid, anong klaseng pananampalataya? Maliit ba yan? O dakilang pananampalataya? Bakit si Abraham? Nung tinis siya ng Panginoon, handa niyang ibigay yung kanyang anak. Handa niyang ibigay yung nag-iisang anak na si Isaac. Because of great faith. Pero bakit ikaw? Diba? Isang daan na lang yung kinikita mo. Ang hinihingi ng Panginoon ay yung 10%. Bakit yung 10 piso? Hindi mo maibigay. Because you have a little faith. Natatakot ka na baka bumalan ka. Kapatid, that is satanic mentality. Kagaya ng kay Judas, diba? Sayang naman pag binigay mo yan. Sayang naman pag binasa mo yan sa panan ng Kristo. Pwede namang ibenta mo sa ibenta mo Tapos na pagbentahan mo, ibigay mo sa mahihirap. Kaya sabi ni Judas kapatid, sayang naman. At kapag ikaw ay nagbibigay at natatakot kang mawalan, you have a satanic mentality. Sayang naman. But I will tell you this, kailanman ang isang bagay na binigay mo sa Panginoon ay hindi sayang, kundi that is profitable. Little faith easily worried. Little faith easily feared. And also, little faith in the book of Matthew chapter 14, verse 31. Matthew 14, 31. And immediately, Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Little faith, easily doubt. Kaya mo yan ang Diyos.
kaya yun ang Diyos? Panginoon, tinatalagan ko po yung aking anak, pagkaligin niyo po sa maramdaman. Bakit sa manalangin? Kaya kaya ng Diyos? Pastor, sabi mo, magtatanggap ako sa Panginoon. Di ba? Sabi ni Pastor Freddy Di Vega. Di ba? Sabi niya ng kanya, Pastor, di ba sabi mo, magtatanggap ako sa Panginoon. Magpapalain ako ng Panginoon. Pero bakit hanggang ngayon, tapat-tapat ako sa Panginoon, pero bakit hindi pa rin ako pinagpapala ng Panginoon? So, sino kasi nungaling? Ang Panginoon o ikaw? Kapatid, walang tanong sa Panginoon eh. Ang tanong ay sa pananampalataya natin eh. Nag-aalinlangan ka ba sa Panginoon? Ayos na nang pumasok ka, kapatid, sa lugar ng alanganin. Huwag ka lang pumasok sa lugar ng alinlangan. Yung mag-aalinlangan ka sa kapangyarihan ng Panginoon, wala po tayong pinagkaya sa bansang Israelita, kapatid, nung nakalaya sila sa bansang Ehipto. Ang sabi nila, Moses, kailangan ko lang makamiti na dito para pamatay kasi walang bibingan sa Ehipto. And then, pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Hinati ng Panginoon ang dagat na pula. At kung nahati ang dagat na pula, ang sunod na nilang problema, Moses, nagugutom na kami. At ang Panginoon ay nagpadala ng pagkain. And after noon, patuloy pa rin sila nagtatanong kung may ba talaga ang Panginoon. At ang Panginoon ay tunay na nagpo-provide. At patuloy na nagpo-provide. Kapatid, wala nang tanong-tanong pa sa katapatan ng Panginoon. Ang may problema na lang tayong mga Kristiyano na kahit gaano katapat ang Panginoon, hindi pa rin tayo nag-aalinlangan at sinasabi natin, kaya ba ng Panginoon? Kaya ba ng Panginoon magpanahin ang trabaho mo kahit wala kang pasok sa araw ng linggo? Kaya ba magpanahin ang Panginoon ang negosyo mo kahit sarado ka pag Sunday? Diba? Kung pinapanatili mo bukas ang negosyo mo pag araw ng Sunday, then you have illegal faith because you are doubting the power of God. Kung hanggang kayo nag-aalinlangan ka pa rin magbigay, kapatid, may maliit kang pananampalataya. Kung hanggang kayo nag-aalinlangan ka pa rin bumalik ng libo ng hapon, kapatid, meron kang maliit na pananampalataya. Kung baga, kakatiting, kapatid. Kapatid, kung hanggang kayo nag-aalinlangan ka, kung magtatapat ka sa Panginoon o hindi, kapatid, meron kang maliit na pananampalataya. At kung hanggang ngayon, pilit kang nagpapatigas sa pananampalataya ng Panginoon, kapatid, meron kang maliit na pananampalataya. The little faith easily worried, little faith easily feared, and little faith easily doubt. And little faith in the book of Matthew, in the book of Matthew, chapter 16, verse 8. Matthew 16, verse 8. Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread? Verse 9. Do ye not understand, neither remember the 5 loaves of the 5,000, and how many baskets you took up? Little faith easily forgets. Little faith easily forgets. Ang sabi ko, saan tayo makukuha ng pagkain? Sabi ng Panginoon, teka lang, hindi niyo ba nakakaalala yung nagpakain ako ng 5,000? Alam mo kapatid, marami sa atin, tayo yung sequence, pag nag-worry ka, mag-iiba yung kulay mo. Natakot ka. Nung natakot ka, pag nag-doubt ka, so magiging stick ka na lang. Tapos ngayon, pag madali ka makakalimutin, tatandaan ka agad. Kaya nangangago, easily forget. Gusto mo huwag makago, kalimutan yung ginagawa ng Panginoon sa buhay. Sumay-may na po. Kapatid, little faith easily forgets. Tanda mo ba kapatid kung kailan ka nasa'yo? Bigyan mo nga po ako ng isa na pangangailangan nyo ngayong umaga dito. Ano po? Kuya Suman, ano po ang kailangan nyo? Isa na po, isa na. Ano ba ang kailangan nyo ngayong umaga dito? Di po ako gagawa ng himala. Pagtubay at tubay nito. Pagdating sa Manila, Kuya Suman, ano po? Ano ang kailangan nyo? Pagdating sa material, ano po ang gusto nyo? Sariling pwesto. Sariling pwesto. Business. Mago. Okay, mali na mga po. Kapatid, ang gusto nyo ko yung business ng mago. Pero, kaya
siya na sa kabutihan ng Panginoon. Amen? Kung noon kailangan mong maglakat ng hawak-hawak mo'y Jollibee na may apoy sa dulo para ilang iyong gagawing ilaw. Ngayon kapatid, mabuti ang Diyos. Bakit nagpagawa? Nagtayo na ng poste para hindi ka na maghawak ng Jollibee na may apoy sa dulo. Di ba? Kung noon nagtatapakan at itisod ka, bakit? Kasi ang iyong dinadaanan ay bago-bago. Ngayon kapatid, mabuti ang Diyos. Bakit? Bakit ginawa niya ng semento yan para hindi ka na mahirapang maglakat papunta sa church? Ang nakakalungkot lang, nakakalimutan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Why? Sapagkat may maliit na pananampalataya. Minsan sinasabi natin, Panginoon, tunay po ba talaga kayo? Balikan mo yung ginawa nito sa buhay mo. Tiyak ang sasabihin mo, God is a living God. Amen? Nauna po tayo sa message. Amen? Nauna po tayo sa message. What type of faith is now? What great faith is. Great faith. Great faith. Perseverance of a great faith. Pag sinabi natin perseverance is the ability to continue even in the midst of difficulty. One of the great examples is in the book of Matthew chapter 15 verses 21 to 23. Matthew 15 verses 21 to 23. Then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon. Ito po yung Syrophoenician or Syrophoenician woman na lumabas sa Panginoong Jesus. And behold, the woman of Canaan came out of that same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with the devil. Verse 23. But he answered her not a word. But his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us. Di ba kapatid, minsan tingnan tayo? Minsan pinangangailangan ng tulong, pero sinasabi natin, send them away. Paalisin mo nga yun dito? Kung may aakit ditong pulubi, minsan, paalisin mo nga yun dito, hindi yun na mabagay dito. Pero itong babae dito, bagamat siya pinapaalis ng mga disipulo, ang sabi po dito in verse number 25, verse 94, but he answered and said to Jesus Christ, I am not sent, but not unto the lost sheep of the house of Israel. Kasi ito po babae dito, siya po ay hindi Hudyo. Verse 25, then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. Pilit na siyang pinapaalis, pilit na siyang pinapalayo, pero ang sabi na, Lord, help me. Panginoon, tulungan niyo po ako. Ang sabi kapatid, di ba ang sabi, babuksan po natin ito in verse number 25, ang sabi ng Panginoon, matindi po ang sinabi ng Panginoon dito in verse number 26, rather, in verse 26, but he answered and said, It is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. Pero ito, mismo ang Panginoon Jesus na nagsabi, teka na, hindi karapat-dapat ang isang tinapay ay itapo o ipakain sa aso. Kung ikaw itong babae, tumalis sa mundo, ikaw lang Panginoon, ayos na kung ipagtabuyan niyo ako. Ayos na Panginoon, huwag niyo kong payakin, pero yung sabihin niyo akong aso, teka lang Panginoon, nakaka-offend po kayo Pero makikita natin, great faith perseveres. Great faith continue. Great faith never quits. Ang isang tao na may malaking or dakilang pananampalataya, ito yung tao na hindi titigil, kahit sabihin ng mga tao, huwag ka nang lumapit, pero patuloy pa rin siyang lumalapit, kahit mismo ang Panginoong Jesus na ang lumapit sa kanya, mismo ang Panginoong Jesus na nagsabing aso siya, or wag dapat pakain ng isang tinapay sa aso, patuloy na sinabi na, Lord, help me. Great faith
in my heart. Amen. Ako naman na po dyan sila. Ang sakit na sinabi mo, Panginoon, ayoko na, uuwi na ako, aalis na ako. Ano naman ako? Di ba kapatid, ganyan yung mga tao eh. Yung mga tao na may maliliit na pananampalataya, nakakunti sa akin mo lang, kunti salita mo lang. Hindi na ako magpapatuloy, ibig na ako. Kunti problema lang. Ayoko na. Di ba? Tama po mga kapatid? Not easily quit. And that perseverance of a great faith, makikita din po natin kapatid, not just the perseverance of a great faith, but also the perception of a great faith. In the book of Matthew 15 verse 27, nung sinabihan po siya ng Panginoon regarding ang tinapay ay hindi dapat ipakain sa aso, ang sabi ng babae nito, and she said, "Truth, Lord, tunay po Panginoon. Yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Pero ang aso po ay nangininahin sa bawat bubo na nangangalaglag mula sa dulaw ng kanyang master." Hindi po siya nagmura. Hindi po siya nagalit. Siya po ay nag-isip at sinabi niya, "Tunay po, Panginoon." Alam mo kapatid, ang isang Kristiyano na may malaking pananampalataya, pag nakarinig siya ng isang bagay na nakakanuman, nasasaktan siya, at lalong galit sa salita ng Panginoon, hindi siya magagalit sa salita ng Diyos, hindi siya magagalit sa likod ng Diyos, hindi siya magagalit sa kawag ng Panginoon. Bakit? Kasi a man of great faith has a perception of a great faith. Amen. Not easily quit, not easily walk. Ano yung walk? Ay, nasaktan ako. Ay, ano ba kapatid? Nasaktan ako. Nung sinabi mo sa kapatid ko, ganito, bla, 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 bla. Ano ba kapatid? Nasaktan ako. Ano ba kapatid? Kapatid, di ba madaling mag-walk, madaling mag-react? Bakit? Little faith eh. Pero kung isang Kristiyano na may great faith, perception of a great faith, not easily walk. Kaya kapatid, pag nasaktan ka at sobra-sobra kang mag-react, sabihin mo, ay Panginoon, maliit po ang pananampalataya ko. Patawarin mo ako. And then this perseverance of a great faith, not easily quit, perception of a great faith, not easily quit, but also makikita din po natin, personality of a great faith, not easily quenched. Hindi mo dali siya mati-discourage. Why? Pagkat may madakila siyang pananampalataya. Nasabi ng book of Matthew 15 verse 97, "Truly, Lord." Hindi mo dali ma-offend ang isang mananampalataya na may dakilang pananampalataya. Hindi mo dali sumuko, hindi mo dali tumanggap ng pagkatalo. Bakit? Pagkat siya ay may dakilang pananampalataya. At isang Kristiyano na may dakilang pananampalataya, tumatanggap siya ng pagtutuwi mula sa salita ng Diyos at sa likod ng Diyos. Panginoon, sakit mo lang sinabi mo, that's was, not that, hindi ka na reaction ha. Tama mo ba kapatid? Sinabi niya, tunay po Panginoon. Tunay po Panginoon. Great faith. Tingnan pa natin ang isa pang mananampalataya, o isa pang centurion, isang centurion na may great faith. In the book of Matthew, chapter 8. Verse 10. When Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, "Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, none in Israel." Ang ating pong napansin sa Matthew chapter 8, verses 5, at sa Matthew chapter 16, verse 21, ay yung salitang came unto. In Matthew chapter 16, ang makikita po natin doon, Matthew 16, verse 21 is Matthew chapter 16, or chapter 18. 15, verse 21, Matthew 15, verse 21. Verse 22, "And behold, a woman of Canaan came out." And then ito po,
centurion came unto. Hindi po sila pinili na lumapit sa Panginoon. Pinili nila na lumapit sa Panginoon. Kapatid, ang dakilang pananampalataya, hindi mo na yan kailangang pilitin pa na magbigay at maglingkod sa Panginoon. Pipiliin niya na lumapit at maglingkod at magbigay sa Panginoon. Check your faith. May maliit ka pang pananampalataya, meron ka pang dakilang pananampalataya. Pastor, what do we mean by little faith? According to Merriam-Webster Dictionary, ang ibig sabihin po ng little is short in duration. Short in duration. Maikli na. Kung pananampalataya ka na, pero madali mo madali kang madistract, madali kang tumigil. Ano kapatid? May pananampalataya ka, pero maliit yung pananampalataya mo. Paano mo natin masasabi kung madali kang tumigil sa pinapanalangin mo? Short in duration. And Jesus or God is not asking for a little faith or for a big faith. He is asking for a great faith. Hindi ng Panginoon ang isang malaking pananampalataya. Kasi sabi ng Biblia, yung kasing nakitang ng butil ng mustasa ay sapat na kapatid. Ang hinihingi ng Panginoon ay great faith. Isang pananampalataya na nagtatagal. Isang pananampalataya na nakasalig sa kapangyarihan ng Panginoon. Isang pananampalataya na hindi kayang ipain ang away na Diablo. Isang pananampalataya na hindi madaling mawasan. Isang pananampalataya na magpapatuloy. Bakit? Pagkat ito ay dakilang pananampalataya. Check your faith. May maliit ka bang pananampalataya o may dakila kang pananampalataya? Pastor, may dakila kang pananampalataya, and then dapat makita ka ng Sunday afternoon ng prayer meeting sa church na to. Kung hindi ka umatan ng prayer meeting ng Sunday afternoon, I will tell you, you have a little faith and you should pray for God. Lord, increase my faith. How big is your faith? Or how great is your faith? Little or is it great? Madali ka bang tumingin? Wag. Madali ka bang nasa na-distract? Wag. Little faith, easily worried. Little faith, easily fears. Little faith, easily doubt. Little faith, easily forget. May maliit ka bang pananampalataya? Pastor, what are you talking about? When we speak of faith, kung hindi ka paligtas, wala ka bang pananampalataya? Kailangan mong manampalataya una sa Panginoon. Kailangan po natin ang Panginoon Kristo. The book of Romans 9:17, faith cometh by hearing by the words of God. Kailangan natin manampalataya sa Panginoon Jesus on what He did on the cross of Calvary 2,000 years ago. That He gave Himself, that He was buried, and on the third day He resurrected.